Samantala, nakaalerto ang Soxurgen matapos ang pagtama ng malakas na lindol kung saan ilang establishmento ang nasira. Yan ang ulat ni Sofia Tonos ng Philippine Information Agency, Soxurgen. Matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province at mga karating na probinsya, agad na nagpatupad ng emergency response ang mga ahensya ng pamahalaan. Kasama na dito ang Department of Social Welfare and Development na patuloy na nagmomonitor para sa agarang paghatid ng tulong sa mga apektadong residente at ang Department of Public Works and Highways na nagsasagawa ng pagsusuri sa mga national roads at tulay. Batay sa inisyal na datos, nasa 131 ang nasugatan at 16 na establishmento ang nasira sa General Santos City kabilang ang mga mall at paaralan. Ayon naman sa Office of Civil Defense, umabot na sa 12 ang casualty sa Sarangani at General Santos habang 2 naman sa South Cotabato. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagbagsak ng mga debris. Patuloy ang building assessments ng Bureau of Fire Protection at mga lokal na pamahalaan kasabay ng pag-activate ng emergency response protocols sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Patuloy namang nagsasagawa ng monitoring at assessment ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato sa mga district hospitals at office buildings. Sa Sultan Kudarat, bukod sa monitoring and assessment, namahagi ang pamahalang pandalawigan ng mga packed meals at bottled water sa mga pasyente at kanilang mga kaanak na pansamantalang nananatili sa labas ng Sultan Kudarat Provincial Hospital. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., narito na ang cabinet secretaries ng National Line Agencies upang magsagawa ng inspeksyon at matutukan ang sitwasyon dito sa Rehiyon 12. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Sofia Zabate-Turnos ng Philippine Information Agency, Soxurgen.